Magandang araw, class! Tayo ngayon ay nasa quarter 4, week 3 to 4 ng Araling Panlipunan 1. Ang ating aralin ay tungkol sa pagtukoy sa mga bagay at estruktura na makikita sa nadaraanan mula sa tahanan patungo sa paaralan at iba't ibang uri ng transportasyon mula sa tahanan patungo sa paaralan. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ito. Ako nga pala si Teacher Malu. Halina at samahan niyo ko. Quarter 4, Week 3, pagtukoy sa mga bagay at estruktura na makikita sa nadaraanan mula sa tahanan patungo sa paaralan. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang matutukoy mo ang mga bagay at estruktura na makikita sa nadaraanan mula sa tahanan patungo sa paaralan. Ating basahin at unawain ang isang tula. Ito ay pinamagatang Sa Aming Pamayanan. Sabayan niyo ako. Sa aming pamayanan, maraming makikita. Tulay, paaralan, ospital at plaza. Mayroon ding palaruan, simbahan at pamilihan. Tulong-tulong kami sa pagpapanatili ng kalinisan. Ngayon naman ay sagutin natin ang mga tanong. Ano-ano ang makikita sa pamayanan ayon sa tula? Ang sagot dito ay tulay, paaralan, ospital at plaza. Meron ding palaruan, simbahan at pamilihan. Paano pinapanatili ang kalinisan dito? Tulong-tulong sila sa paglilinis ng kanilang pamayanan. Bilang isang bata, sa anong paraan ka makatutulong upang mapanatili ang kalinisan ng isang pamayanan? Maaari tayong makatulong kung hindi tayo magkakalat ng mga basura sa paligid nito at ating itong iingatan at huwag susulatan. Halina at ipapakita ko sa inyo ang mga estruktura sa bayan ng Naik, Cavite. Meron tayong simbahan, paaralan, palengke, ospital, tulay, plaza o parke. Yan ang mga matatagpuan yung estruktura sa aming pamayanan. Ngayon naman ay ating sagutin ang mga gawain sa pagkatuto bilang isa. Ayusin ang mga letra upang mabuo ang pangalan ng isang estruktura. Pag-aralang mabuti ang larawan ng mga estruktura upang maisagawa ang gawain. Tingnan nyo ang nasa number 1. Kung aayusin nyo ang mga letra para makabuo kayo ng isang pangalan ng estruktura, tingnan nyo ang nasa larawan. Ano kaya ang tawag sa kanya? Number 2. Ayusin muli ang letra upang makabuo ng pangalan. Ano ang nasa larawan? Ito ay nagsisimula sa letter O. Number 3. Dito naman tayo namimili ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Ayusin nyo nga daw kung ano ang mabubuo nyong instruktura. Four. Tingnan mabuti ang nasa larawan. Kung aayusin muli ang mga letra, ano kaya ang mabubuo natin dito? Ano ang pinapakita ng nasa larawan? Bibigyan ko kayo ng clue. Dito pumapasok ang mga batang katulad nyo. Number 5. Ito naman ay dinaraanan ng tao. Isa din itong instruktura at ayusin nyo ang mga letra para mabuo nyo ito kung anong tawag dito. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Lagyan ng markang check ang instruktura na inyong nakikita
mula bahay papuntang paaralan. X naman kapag hindi. Sa number 1, ito ay palaruan o parke. Nakikita nyo ba ito mula sa inyong bahay papunta sa paaralan? Number 2, simbahan. Nadaraanan nyo ba ang simbahan kung kayo ay papuntang eskwelahan? 3, traffic lights. Nakikita nyo ba ito? 4, palengke. At 5, mall. Lagyan ng check kung ito ay nakikita ninyo mula sa bahay papuntang paaralan. Kung hindi, ay X. Para sa ating karagdagang gawain, sa week 3, gumuhit ng larawan ng mga estruktura na inyong nakikita sa inyong nadaraanan mula bahay patungong paaralan. Kulayan ito pagkatapos. Ngayon naman ay ating pag-aralan ang Quarter 4, Week 4 ng Araling Panlipunan. Ito ay ang iba't ibang uri ng transportasyon mula sa tahanan patungo sa paaralan. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang maiuugnay mo ang lugar, lokasyon at distansya sa pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng transportasyon mula sa iyong tahanan patungo sa paaralan. Narito ang iba't ibang uri ng transportasyon na maaari nating makita sa ating daraanan patungo sa paaralan. Pwede tayong makakita ng truck, bisikleta, motorsiklo, tren, bangka, bus, kotse, tricycle, at jeep, at marami pang ibang sasakyan na pwede nating makita. Para naman sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, pagtambalin ang hanay B sa hanay A, isulat ang letra ng sagot sa iyong kwaderno o sagutang papel. Ang nasa number 1 ay ginagamit natin kapag tayo ay pupunta sa mga malayong lugar. Ano kaya ang tawag dito? A. Tricycle, B. Bisikleta, C. Jeep, D. Bangka, E. Motorsiklo. Para masagutan nyo ang gawain bilang isa, tingnan nyo kung ano yung nasa larawan at itambal nyo ito sa hanay B para malaman nyo kung anong letra ng sagot na ilalagay nyo sa inyong kwaderno. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Lagyan ng markang check ang mga uri ng sasakyan na karaniwang ginagamit mula bahay patungong paaralan. Ilagay naman ang markang X kung hindi. Ang gagawin nyo dito, kapag ginagamit nyo, lalagyan nyo ng check kung ito ay nakikita nyo na ginagamit mula bahay patungong paaralan. Kung hindi naman ay X. 1. Kotse. 2. Tricycle. 3. Bisikleta. 4. Truck. At 5. Jeep. Alin dito ang karaniwang ginagamit mula bahay patungong paaralan? Ngayon naman ay ating sagutin ang nasa simulasyon. Saan maaaring gamitin ang sasakyan o transportasyon na makikita sa ibaba? Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Pagkatapos, isulat ito sa patlang. 1. Ang tricycle. Saan natin siya maaaring gamiting sasakyan? Sa ilog ba? Lungsod? Bundok? Pamayanan? Himpapawid? O kapatagan? Ang number 2 ay bus. Number 3, bisikleta. 4, eroplano. At 5, jeep. Magpatulong sa mas nakatatanda
o sa inyong mga kasama sa bahay para madali nyo itong masagutan. Para sa ating karagdagang gawain, iguhit sa iyong kwaderno ang pinakapaborito mong transportasyon o sasakyan. Ipaliwanag sa isang pangungusap kung bakit ito ang iyong napili. Iguguhit nyo daw dito sa ating sagutang papel o kwaderno ang pinakapaborito nyong sasakyan o transportasyon. Siyempre, mas maganda kung meron itong kulay. Pagkatapos, ipaliwanag sa isang pangungusap kung bakit iyon ang inyong napili. Tandaan, nakatutulong ang mapa upang malaman mo ang daan patungo sa iyong mga pinupuntahan. May iba't ibang paraan ng pagpunta mula sa isang lugar patungo sa iba pang lokasyon gamit ang iba't ibang uri ng transportasyon na ginagamit sa pang-araw-araw na mga gawain. Kung nasagutan nyo ang lahat ng ating gawain sa ating aralin sa Araling Panlipunan, ay binabati ko kayo. Maraming salamat at hanggang sa muli. Ang bidyong ito ay ginawa para sa aking mag-aaral, para sila ay gabayan sa pagsagot ng module sa panahon ng pandemyang COVID-19. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Ako nga pala si Teacher Malu. Paalam!